mo siya nagamit dito as hugot since you are portraying parang a judge, diba? Nako, sa sobrang daming heartbreaks, hindi ako maka-pinpoint. Heartbreak saan? Sa love. Kaya nga, heartbreak saan? Romance. Romance. Yung ano ko, yung first nung high school. Nagpaligaw kasi siya eh. Nagpaligaw siya, tapos sabi niya sa akin, bibigyan niya ako ng sagot no kapag prom na. Binibitbit ko yung mga gamit niya, binibigyan ko siya ng bandwidth sa Dunkin' Donut tuwing hapon. Inahatid ko siya sa kanila. Tapos, nung prom na, sabi niya sa akin, may sagot na daw siya. Sinagot niya nga ako ng no. No, ang tagal niya kasi ako hinayaang gawin yun. So, hanggang ngayon nagagamit ko siya sa acting. Kasi nare-relieve ko yung pain. Maybe because it was my first time to really fall. Yun, in love. Yun. Kaya medyo wala na, pero nare-relieve ko pa. Pag gusto kong balikan yung pain na yun, kaya pa. Andito pa siya. Pero high school pa yun. So yan high school, pero meron daw bang recent story na heartbreaking or serious? Wala naman. Wala naman. Masaya naman tayo. Okay. Ha? In love ka daw ba, right? Am I in love? I'm always in love. In a relationship, I am not in a relationship. So happily single? Yeah. Okay. I'm sorry. Oh my Meron God. tayong mga... Pero phone yun. Okay, phone question. Sige pa. When was the last time daw you were in a relationship? Matagal na. Specify kung gano'ng katagal. Matagal na po. Matagal. I'm sorry? Gusto niyo po ng mic? Ito pa po. Umiinit ang mga... Nagigigil sila eh. Ito pa, go. A year ago? Heartbreak naman ito, no? Heartbreak ang pinag-uusapan. Months pa lang. Oh. Okay. Heartbreak. Pero hindi in a relationship. Opo. Baka nga hindi pa matagal. Pero for me, pakiramdam ko matagal na. Kasi doon ako sa palimot na ako. Healed na. Oo. Papunta na doon. How are you healing from that? I'm sorry? How are you healing from that heart? Yung binabalikan ko at I think I get to realize kung ano yung deserve ko. Masyado kasi ako mapagbigay. Masyado akong all out. As in all out. Hanggat kaya kong tulungan, hanggat kaya kong ibigay yung time ko, yung buong sarili ko, binibigay ko. Hindi na ibabalik. Kaya medyo, tawag nito, doon ako nag-focus ulit. Sabi ko, okay, siguro kailangan ko mag-focus sa sarili ko. Kailangan kong limitahan yung sarili ko sa kung ano yung mga bagay na dapat, yung puso na dapat in-offer ko. Parang gano'n. Okay. And then ito last na lang. Okay. Kasi you've been part of several MMFF movies din and several movies na yung characters mo really made a mark. No? So how do you want this character sa Broken Hearts trip to make a mark? Kasi syempre ang higpit din ng mga kalaban mo and at the same time yung sinusundan mong character, especially from Dirty Linen, mabigat din. Simple lang. Siguro, JP, ayoko nang medyo palalimin pa. Yung character ko, tinuturo niya kasi,
I want Alfred to be remembered doon sa it's okay not to be okay. Doon sa kasabihang it's okay not to be okay. It's okay for you to face your pain. Harapin mo, ramdamin mo yung sakit. Pain is meant to be felt. Hanggang sa wala ng power yung pain over you. So basta emotions ito. Oo. And, kagaya ng sabi ko kanina, sa lahat naman ng character na ginagampanan ko, sana, and sana, kahit pa paano, nakita nyo rin yun, lahat yung binibigyan ko ng 101% ng kaya kong ibigay. So, ayun. Okay, thank you so much. Thank you. Thank you, JP. Next question. Pero totoo yan, Christian. Christian Bables always delivers. Totoo. Do you agree? Okay. Okay, totoo yan. Thank you. Welcome, wala yun. Ano ka ba? Sorry. Next! Thank you, JP. Next, sino po? Okay, let's go. Hi, everyone. I'm John Buena from Kumangkaw.com. First of all, congratulations. I'd like you to answer this like on a personal level. Just 3 short questions. When was your who was your first love? Like describe them, who they are, even by not mentioning their name. Why did you break up with them? And what did you learn from that experience? So yeah. Siguro sama mo na yes, direct. Wag na ikaw, okay. Direct ang tayo na. Okay. The first time I felt that I am so much in love, and I believe that he is my one true love, was in 1996. Ooh. Woo! Oo, bata pa kayo doon. Yeah. Bakit kami naghiwalay? No, maybe describe him first, who he was, like a person. What kind of a person was he? He was 10 years older than me that time. Siya ang nag-introduce sa akin kung ano ang ibig sabihin ng pagmamahal. Romantic relationship and being in a relationship, because I also felt the most painful breakup ever I've felt in my life. Ganon ka sakit yun. But after that, we became the best of friends, and until now we are in contact. Actually, I'm going to see him in January again, because he just celebrated his 60th birthday. So, pero he's in a relationship now, but we're friends. We're really, really good friends, and we always say I love you to each other until now. But not to pry on your personal space, but why did you break up with him? It's the distance. Imagine that time, 1996, kasi he's based in the US, and nandito ako sa Pilipinas, and nagsusulatan lang kami. No Wala pang internet. social media, no internet, it's all letters. Letters, snail mail ng bongga. Ang hirap mag long distance call kasi mahal. Yung overseas call. And buti na lang, because he was a flight attendant, so he will always take that flight to Manila at least once a month, so to see me for 2 days, and then aalis na naman kami. Parang ang pinakamatagal namin yung pagsasama that time was only 2 weeks. Alright. Thank you so much. Pero yun talaga yung pagmamahal. Kumbaga parang kung may magmamahal sa akin ulit, sana ganun. Okay, Or thanks. kung magmamahal ako ulit,
sana ganun yung pagmamahal ko dun sa tao. Wow. Thank you so much. Pagiging ang beer. Start mo na yan, direct. Alright, Christian, siguro nakapag-isip ka na ng kung sino siya. Flight attendant. Graduate na ako noon. Flight attendant, pero broke. As in, sobrang broke pa ako nung di pa ako artista. Tawag nito. Ano ulit yung question? Sorry. Why did you fall in love with them? Kasi parang ipinaramdam niya sa akin yung totoong meaning ng love. Siguro during that time, ayun yung totoong love for me. During that time. Kasi tawag nito, iba na ngayon. During that time, parang gusto kong... Paano ko ba ito i-explain? Parang gusto kong makaalis sa bahay. Gusto kong makaalis sa bahay. Tapos, parang yung taong yun, yung nagparamdam, quote-unquote, ng totoong pagmamahal for me that time. Na parang inalagaan niya ako, parang baby. Sugar mommy. Parang ganon. Kasi wala akong trabaho, siya may trabaho. Tawag nito. Tapos, andun yung, pag naging artista ako, bibigyan ko sa'yo lahat, ganito, ganyan. Tapos, umabot sa point na, hinatid niya ako sa MRT, nag-taxi kaming dalawa. Tapos, meron siyang dalang paper bag na merong Ferrero na mga, yung pa-heart na mga chocolate, tapos merong panyo. Tapos, sabi ko, para saan to? Sabi niya, last na natin tong pagkikita. Tapos, inamin niya sa akin, bakit? Kasi, meron siyang boyfriend. Meron siyang boyfriend na hindi niya maiwan. So, turned out, ako pala yung other man. Boy pa ako that time, di ba ako man? So that's the reason for the break. Oo, sakit nun. Mula Mandaluyong hanggang, dapat bababa lang ako ng Bacoor, umabot akong Dasma, makakaiyak sa bus. What did Tatamak siya ako. you learn from that experience? I'm sorry? What did you learn from that experience? Don't settle for less. Don't settle for less. Kapag red flag na, cut na. Kasi parang kang kumuha ng bato na ipupukpok mo sa ulo mo. Para siyang That ganun. situation. Yeah. Alright. Siguro ito yung huling relasyon ko. And his name is Amir. He's a Muslim. So we're like unlawful partners for 4 years. Tapos lockdown lovers kami. So, ang dami ng girlfriends at okay lang sa akin yung dami. Kasi naiintindihan ko. Actually, niloloko ko yung sarili ko na pilit kong iniintindi kahit masakit at hindi dapat. Ma-please ko lang siya. Yung totoo yun, nagbubububuhan ako, nagtatanga-tangahan ako. Kasi mahal na mahal ko yun. Kasi tinuturo niya naman akong babae, yung kahit sa mall, nag-holding hands, ikikis ka niya kahit sa mga ibang tao. Hanggang sa tinanong ko siya kung may babae siya, sabi niya meron. So inayaan ko siya. So imagine mo yun, ilang buwan, aalis siya, ng dalawa, tapos babalik. Pag wala na sila ng girlfriend, na babalik. Tapos yung tatawag ako, biglang bababa. Tapos sabi ko, baka pwede tayo mag-dinner ng New Year. Pumunta siya sa bahay. Alam ko sino kasama niya, yung girlfriend. Tsaka yung anak ng girlfriend. Ang sakit-sakit. Sobrang masakit. Tapos yung harap-harapan ng panluloko, yung niloloko ng halimbawa, manghingi sa akin, tapos marurong send sa akin. So parang naabuso ako. So that is the time I decide na talagang totoo pala yung self-love, yung sarili mo naman muna.
That's So, what you learn from the experience. Oo, so kailangan ko naman, kasi naabuso. Imagine, may isa pang incident, uuwi ako sa family namin sa Bicol. Kasi, na pandemic, hindi naman nakakawin siya. 5 years hindi siya nakakawin sa pamilya niya sa Hulo. So binigyan ko siya ng regalo para sa mama mo, sa papa mo, sa mga kapatid mo, airfare ng balikan, plus pocket money. Alam mo ang ginawa niya, nag-extend pa siya doon. Tapos nung bumalik dito, kasama niya yung dati niyang ex. At sa akin niya sinasabi, nalaman lamang ko na lang sa katrabaho niya na bino-boarding house niya yung babae. At sa unti-unti niyang kinukuha yung mga damit niya sa bahay. Ang sabi ko, hindi na siya masaya. So, okay lang. Pero ang sakit. And you learn from Iyon, na kailangan ko ng mahal ng sarili ko. So, nagpaka-busy na lang ako. Sa comedy ba, nagtrabaho ng vlog. Hanggang sa, eto, I'm okay now. And you're doing great. Opo. Ayan. Miss Iya, ayan. Kayo po, when was your first love? Why did you fall in love with them? It was my first living partner. 4 years living partner. Yun. Tapos, ano ba siya? Bakit kayo na-in-love pala sa kanya? Sa kanya kasi, doon na sa physical, pero pinaramdam niya sa akin yung pagiging babae. Yes, kasi hindi pa ako nagka-transition noon. Hindi pa ako nagka-transition, pero pinaramdam niya na sa akin yung pagiging isang babae. And then, habang masaya ang relasyon, ang pinakamasakit is, pwede ko naman siguro sabihin mo, yun na pala yung last, namin. In that 4 years, twice lang kami nag-sex. Kasi, kapag lalo mo nag-hormones ka kasi, wala kang urge, wala kang hibog sa katawan eh. So wala akong gana sa ganun sa mga bagay. So, nung time na yon, papaalam na siya habang we're doing something, we make love. Tapos pag-gising ko, wala na siya sa tabi ko. So, pumunta na siya sa probinsya, mag-asawa, anak. Tapos after 1 year, nag-alarm yung phone ko. Meron siyang nilagay na note na inexakto ko to, parang susabihin sa'yo, mahal kita, ganyan. Pero kailangan kong gawin to. Ayan. Yun. Tapos mas masakit kasi nakamove on na ako eh. Tapos bumalik ulit. Tapos yun yung time na binalikan ko lahat yung mga pinupuntahan namin dati. Yun yung magsasakay ako ng bus, papuntang Bulacan, kung saan kami umuupo na bus, sa upuan. Tapos bababa, tatawid sa kabila, sasakay ulit. Yung ganun, baliw. Yun. Tapos maglalaba, kasi gawain namin maglalaba, sasampay. Ginawa ko yung pagkatuyo, nilabang ko ulit. Yes. Ito totoo ginawa ko para makamove on. Recent lang po ba yan? Ay, matagal na. Bagets pa ako yung mga 17, 18. Oh, wow. Alright. Yun lang po. Thank you.